Department of Education o DepEd at mga LGU sa buong bansa nagkaroon ng kasunduan upang ipatupad ang bagong sistema na direktang naglilipat sa pondo ng local government at pangunahan nito ang construction ng mga silid-aralan. Inasahan na sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis ang proseso at mas malinaw na pananagutan sa kalidad ng silid-aralan. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga LGU na ang magpapagawa, gayon din ang mamamahala sa rehabilitation at improvement sa classroom sa kanilang nasasakupan. Samantala, mananatili sa DepEd ang pag-identify ng priority schools, ma-issue ng standard design and technical specification at ipagpapatuloy pa rin ang review, validation at siguruhin ito ay naaayon sa National Safety, Accessibility at Quality Standards. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi na dapat paghintayin pa ang ating mga mag-aaral para magkaroon ng maayos na silid-aralan. Aniya, sa pamamagitan ng DepEd-LGU partnership, mas mapapabilis ang pagpapagawa ng mga silid-aralan sa bansa. So, we have initiated this partnership with the local government units. That is one of our strategies. We are changing the system because the process that we have now is much too slow. With this initiative, we can take a big bite out of that gap. And under this partnership, the DepEd will set technical standards, provide designs, and supply the funding for these classrooms. On the other hand, the LGUs will take the lead in their procurement and actual construction. Ang kakaiba nito, yung mga governor, naintindihan nila ito. Madalas ang national government nagbibigay sa inyo ng additional function, pero walang pondo. Well understood ng ating mga provincial leaders. Ito hindi. We are doing quite the opposite. You are being given an additional function. It is a function that you have actually asked for. Pero kami ang magbababa ng pondo sa inyo. So, yung pondo ng DepEd, ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan para nakakatiyak naman tayo. Ang sabi ko nga sa kanila, sa lahat, sabi ko, paano yan? Baka magka-problema ulit sa ghost project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan. Dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Pagka hindi magandang gawin ninyong trabaho, sisitahin kayo. Araw-araw kayo, gabi-gabi kayo kakatukin sa bahay ninyo. Sasabihin, ayusin ninyo yung problema. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos lahat ng ating gagawin. So, by giving the LGUs a greater role in the implementation, we streamline the process, we reduce delays, and move faster in building schools that our children need. Sa usaping saklaw naman ng Senado, Senator Raffy Tulfo kinumpronta ang law enforcement sa patuloy na isabong. Senado inusisa ang online gambling risk. Tungayan ang detalye sa aking ulat. Pero ito yung pinakamalaki sa buong Pilipinas, hindi nyo kayang i-take down, na located sa Central Luzon. Na ang may-ari nito, kilala naman ninyo siguro kung sino siya, kingpin siya sa gambling. Kinumpronta ni Senador Raffy Tulfo ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas dahil sa patuloy na operasyon ng online cockfighting o isabong sa kabila ng umiiral na nationwide ban sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement. Sa ikatlong pagdinig kaugnay ng panukalang Anti-Online Gambling Act, tinukoy ng mga mambabatas ang lumalalang panganib ng digital gambling, kabilang ang exposure ng kabataan at posibleng money laundering at inusisa kung ang kakulangan ba ay nasa otoridad, teknolohiya o mismong pagpapatupad ng batas.
Sa pagdinig, isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo ang real-time live stream ng isabong bilang patunay na nagpapatuloy ang operasyon nito. Ayon pa sa Senador, matagal na itong pinahinto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngunit patuloy pa rin ang paglaganap nito. Tinukoy din ng Senador ang epekto umano ng isabong sa mga ordinaryong mamamayan, kabilang ang mga kabataang nalululong, mga tsuper na naglalaro habang nagmamaneho, at mga empleyadong nasisibak dahil sa pagkakasangkot sa online gambling. Napuna rin ng Senador ang umano'y kakulangan sa aksyon mula sa Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Anya, mabilis umanong nakakakilos ang mga otoridad laban sa maliliit na sugal at iba pang paglabag, ngunit tila hindi naaaksyonan ang malawakang operasyon ng online sabong. Dito pinangalanan din ng Senador ang mga pamilyang Pineda at Bernos bilang umano'y sangkot sa operasyon ng online sabong sa Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Region. Wala pang opisyal na pahayag ang mga nabanggit kaugnay ng alegasyon. Hindi nyo kaya si Pineda. Hindi nyo kaya si Bernos. Ngayon, pakita nyo sa amin na kayo po ay nagtatrabaho para sa taong bayan, hindi para sa mga ma-influensya at mga makapangyarihang tao. Dito, hinamon ng Senador ang mga kinaukulang ahensya na agad ipasara ang mga website na sangkot sa iligal na operasyon. Samantala, iginiit ng mga senador na ang mga issue ng online gambling ay hindi na lamang usapin ng libangan o kita ng pamahalaan, kundi ng consumer protection at financial integrity. For me, this is a concern dahil halos kalahati ng ating adult population nagsusugal. No? That's why importante kanina narinig ko yung self-exclusion. I think that is a very important feature at very important regulatory measure para yung mga kababayan natin na sumugal ng isang beses o dalawang beses, hindi naman maging addict. Layunin ng pagdinig na matukoy kung kinakailangan ng mas mahigpit na batas o mas epektibong enforcement mechanism upang tuluyang masawata ang iligal na online gambling sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghain naman ng resolusyon sa Kamara upang atasan ang Committee on Public Information at Committee on Women and Gender Equality na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Kaugnay ng umano'y Philippine-based operation at koneksyon ng convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Batay sa ulat, may mga email na nagsasabing isang team sa Pilipinas ang umano'y natasang magsagawa ng online reputation management at media cleanup kaugnay ng kaso ni Epstein. Layunin ng investigasyon na tukuyin ang lawak ng naturang operasyon, alamin kung may mga lokal na individual o entidad na sangkot at prepasuhin kung sapat ang umiiral na batas laban sa online sexual exploitation at human trafficking. Sa ibang balita, retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio binigyang paglilinaw ang rule of law sa usapin ng South China Sea dispute. Ayon kay Carpio, bago magkaroon ng UN Charter noong 1945, ang tanging basihan ng pagkuha ng nasasakupan ay sa pamamagitan ng gera subalit matapos ang World War II, gumawa na ng international law na nakasaad sa UN Charter kung saan ang hindi pagkakasunduan ay dapat maayos sa pamamagitan ng mapayapa na paraan, negosasyon at arbitration. The framers of the UN Charter said, from now on, there are two principles that must be followed. It's the foundational principle of the UN Charter. One, all disputes between states must be settled by peaceful means, by negotiation, mediation, and finally by arbitration. And second, the use of force or the threat of force is outlawed. So when China seized Mischief Reef in 2012, we did not send our Marines to retake Scarborough Shoal. We sent our lawyers to The Hague to invalidate the 9-dash line.
So we won a great victory. So you can say that the great naval battles now do not take place in the seas, but in a courtroom at The Hague, because we won a huge maritime area in that arbitral award, larger than the total land area of the Philippines. And that is the rule of law. You don't go to war anymore to settle a dispute. It has to be settled peacefully by negotiation, mediation, arbitration. But there are two countries today in the world that's trying to overturn this world order, and that is Russia. In Europe, Russia invaded Ukraine and is using force, actual force, to settle a territorial dispute. That's why the UN General Assembly overwhelmingly condemned this action of Russia in settling a dispute through the use of force. And the other country that is trying to overturn this rule of law is China. In the South China Sea, China is trying to enforce its 9-dash line through threat of force. By intimidation, China is trying to grab almost 85% of the South China Sea, including our island territories within the 10-dash line. So the Philippines is at the forefront in fighting this overturning of the international legal order. Ukraine is in the forefront in Europe, trying to stop this invasion by Russia of the territory. In the South China Sea, we are in the forefront, trying to stop China by threat of force to seize our island territories and maritime zones. So we are at the forefront of trying to maintain the international legal order that disputes should be settled by peaceful means and the use or threat of force should be outlawed. So that is now the role of the rule of law in this South China Sea dispute. And we're trying to preserve what we have gained under the UN Charter. Kaugnay pa rin ang usapin sa West Philippine Sea, pinaalalahanan ni Carpio ang mga nanunungkulan at nanunumpa sa tungkulin na depensahan ang ating Constitution. Aniya, kasama ang usapin ng teritoryo sa ating konstitusyon, kung kaya't dapat lamang nakasama sa kanilang ipaglaban ang teritoryo ng ating bansa. Samantala, nakipag-ugnay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga local government units o LGU na nabibilang sa Mayors for Good Governance o M4GG. Ang nasabing pagpupulong ay ukol sa pagtutulungan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian na matugunan ang epektibong programa para sa benepisyaryo. Dito binigyan diin ang pagpapatupad at matapat na pamamahala sa bawat social protection programs. Ang nasabing pulong ay naglalayong paigtingin ang ugnayan at pag-abot sa komunidad na higit na nangangailangan. Sa iba pang ulat, isinagawa ang public auction ng Bureau of Customs o BOC para sa mga nakumpiskang luxury cars. Ang mga ipinagbebenta na sasakyan ay bunsod ng mga nalabag na patakaran sa pakikipagkalakalan at katapasan sa proseso ng pamahalaan. Bagamat magkakaibang presyo ng luxury cars, nilinaw ng customs na ang makukuhang kita dito ay gagamitin ng pamahalaan para sa pampublikong programa at serbisyo. Anila, hindi maaaring idispatcha ang mga sasakyan kung kaya't gagamitin na lamang ito para sa benepisyo ng mga Pilipino. Samantala, timbog sa Manila International Container Port o MICP ang higit 200 million pesos na iligal na droga. Ang naturang droga ay napag-alamang shabu base sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Bureau of Customs o BOC. Idineklarang marble ang nasabing kargamento.
At matapos ang ilang inspeksyon ay nadeskubring may kabuuang 41 kilograms ang kargamento at nagkakahalaga ng 6.8 million pesos kada kilo. Kasunod nito, sinigurado ng mga ahensya ang kanilang paninindigan na patatagin pa ang pagbabantay at kaligtasan ng mga pantalan sa pagsugpo ng droga. World News alas 8. A federal appeals court today, nobody asked about that, just upheld the Trump administration's policy of detaining illegal aliens, validating the strong measures that have driven illegal crossings to historic lows, and sent a crystal clear message that under President Trump, if you enter the country illegally, you will be detained and removed. The murder rate, again, not a single question about this, has plunged to a 125-year low as crime falls across the board thanks to President Trump's crime crackdown. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Meralco ipatutupad ang taas singil sa kuryente. Patuloy na paglaganap ng sabong at sugal dininig ng Senado. Pagtaas sa taripa ng artificial sugar magbibigay proteksyon sa mga lokal na magsasaka. Investigasyon sa Epstein Files, panawagan ng Gabriela. Presyo ng mga murang gamot mababantayan sa DOH website. Higit sa 200 milyong iligal na droga timbog sa pantalan ng Maynila. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.